isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Mang Turoy, isang matandang magbubukid na halos buong buhay ay ginugol sa pagtatanim at paggawa sa bukid. Kasama niya ang kanyang apo na si Lira, isang masiglang daladitang 13 taong gulang na kahit mahirap ay may pusong busilak at laging masigla. Araw-araw, nagigising sila bago pa sumikat ang araw. Nagluluto ng kanin sa lumang kalan at sabay na nag-aalay ng dasal. Lolo, bakit po tayo laging nagdadasal kahit wala namang dumarating na biyaya? Anak, minsan hindi agad nakikita ang biyaya. Pero kung patuloy tayong magtitiwala, darating din ang liwanag sa dilim. Isang hapon, habang naglilinis si Lira sa kanilang likod bahay, napansin niya ang nakausling bahagi ng isang lumang banga sa tabi ng puno ng saging. Basag na ito at balot ng lumot, ngunit tila may kung anong kakaiba. Nilinis niya ito gamit ang basahan at sa pagdampi ng kanyang kamay, sumiklab ang munting gintong liwanag sa loob ng banga, parang apoy na hindi nasusunog. Lolo, halika po, bilis! Lumapit si Mang Turoy at nang silipin nila, nakita nila ang liwanag na kumikislap na parang may buhay. Hindi ito basta banga, Lira. Matagal nang may mga lihim ang lupa. Tahimik silang pareho habang patuloy na kumikislap ang liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang boses ang marinig mula sa loob. Matagal akong natulog. Sino ang gumising sa akin? Napaatras si Lira at muling lumiwanag ang buong paligid, tanda ng simula ng isang mahiwagang pangyayari. Kinagabihan, inilagay nila ang banga sa loob ng kanilang kubo. Nakapagtaka, hindi ito ordinaryong ilaw. Sa tuwing nakalalapit sila rito, ang paligid ay nagiging maginhawa. Ang lamig ng gabi ay nagiging banayad. At ang mga bituin ay tila mas maliwanag. Sa umaga, napansin nilang mas sariwa ang mga tanim sa paligid at kahit ang mga manok nila ay tila mas malusog. Ngunit higit sa lahat, tuwing nagdarasal si Mang Turoy at si Lira sa harap ng banga, ang liwanag ay lumalakas, parang tumutugon sa kabutihan ng kanilang puso. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang banga ni Mang Turoy. Maraming kapitbahay ang dumalaw. Ilan ay humihingi ng tulong at ilan naman ay nagtataka kung totoo nga ang hiwaga. Isang araw, dumating ang isang mayamang babae sa baryo, si Aling Cora, na kilala sa pagiging sakim. Kung totoo ang sinasabi nila, ibigay mo sa akin ang bangang iyan. Bibigyan kita ng salapi, kapalit. Ngunit mariing umiling si Mang Turoy. Hindi ito sa amin. Parang mula ito sa Diyos. Hanggat ginagamit namin sa tama, ibinabalik nito ang kabutihan. Umuwi si Aling Cora na may galit sa puso at nangako sa sarili na kukunin niya ito. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Lira, palihim na pumasok si Aling Cora sa kanilang bahay.
Dahan-dahan niyang kinuha ang banga at itinago sa kanyang karwahe. Ngunit pagdating sa kanyang malaking bahay, hindi liwanag ang bumungad, kundi usok, alikabok at masangsang na amoy. Nang silipin niya, ang liwanag ay nagdilim at mula sa loob ng banga ay lumabas ang malamig na hangin at tunog ng tila tinig. Ang liwanag ay hindi para sa mga pusong sakim. Sa isang iglap, nabasag ang banga sa kanyang kamay at siya'y napaupo sa sahig, nanginginig sa takot. Kinabukasan, nagulat si Lyra nang makita ang banga na muling nakabalik sa kanilang kubo. Buo at kumikislap ng mas maliwanag pa kaysa dati. Lumapit si Mang Turoy at marahang hinaplos ito. Anak, hindi natin kailangang maging mayaman. Ang liwanag na ito ay paalala lamang na ang kabutihan ay may gantimpala. Mula noon, ginamit nila ang banga hindi para yumaman, kundi para magbigay liwanag sa mga gabi ng baryo, tuwing may bagyo, tuwing may nagkakasakit, at tuwing kailangan ng pag-asa. Ang liwanag ng kabutihan ay hindi kailanman naglalaho. Sa pusong marunong magpasalamat at magbahagi, ang himala ay patuloy na nagniningning kahit sa gitna ng kahirapan.